Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita. Kapatid sa mananampalataya, may tatlong bagay sa ibabaw ng mundo na pag lumipas ay hindi mo na mababalik. Re-remind ko lang kayo. Una-una yung tinatawag natin time, oras. Yung inilabas mo o yung pagpasok mo dito, hindi mo na maibabalik yan. Kung hindi mo malayakap yung anak mo, yung nanay at tatay mo, hindi mo na pwede mo ibalik yun. Kaya itong payo ko sa inyo, paglabas nyo dito, pag may bigyan kayo ng pagkakataon, para kargahin nyo pa yung anak nyo, halikan nyo pa, gawin nyo. Bakit? Baka wala ng time. Or paglabas nyo dito, aabutan nyo pang buhay si nanay, si tatay, baka may nagawa kang pagkakamali. Just say sorry. Say I love you. Bakit? Hindi mo na may babalik yung oras. At dawa, sa araw na to, pagkulayan mo, ilang oras, ilang time ang nasayang mo, na sana naigugol mo sa Panginoon, pero naigugol mo sa kasamaan. Second, first the time, the second is the word. Ang isang salita na lumabas sa bibig mo, hindi mo na may babalik yan. At tandaan mo, ang salita ay may kapangyarihan. Bakit? Binigyan ng Diyos ang sanlibutan. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng buwan at araw. Kaya yung salita ng gagaling sa bibig mo, may kapangyarihan yan. Pag sinabi mong adik ka, magdanakaw ka, naitad ka magdanakaw. Pero simula sa oras na to, babaguhin mo ng salita mo. Babaguhin mo ang pananaw mo. Ang sasabihin mo, anak ako ng Diyos at mahal ako ng Diyos. At ang anak ng Diyos, anytime, any moment, nandyan ang Ama, hinihintay ka na. Ang kailangan mo lang magsalita sa Kanya. Sabi mo, Lord, ikaw ang nangako na wala kang pinili, wala kang tinangi. Anak mo ako, nagkamali ako. Pero sa oras na ito, Panginoon, lumalapit ako sa iyo. The first is the time, the second is the word, and what's the third? Opportunity. Ito yung pinakamahalagang ipapaalala ko sa inyo. It is not the end. Hindi pa tapos ang laban. May pagkakataon pa. May pag-asa pa. Hindi dito magtatapos ang buhay mo sa apat na sulok ng reyes na to. At ito ang kagandahan. Yung pagkakakulong mo dito, yan din ang gagamitin ng Diyos para maging oportunidad, para maging pagpapala ka sa ibang tao. Time will come, let your story be a blessing to others. Bakit magiging blessing? Dahil pag na-accept mo ng Diyos, na tunay kang babaguhin at gagamitin ka, hayaan mo, ikwento mo yung nakaraan mo. Na kung paano ang nakulong, nakilala mo ang Diyos, inipo ka, at gagamitin ka ng ating Panginoon. Last na paalala, bukod doon sa time, the words, and the opportunity, ang gusto niyo paalala sa ng Diyos, there is always a hope. May pag-asa pa. Bago tayo manalangin, may ikwento na ako sa iyo, may ikwento lang to. Minsan may dalawang palakan na nahulog sa balon. Talon sila ng talon doon sa balon. At habang tumatalon sila, may nakakita sa kanila isang chismosa. Taga-laperal. Taga-biyero. Sabi niya ito, may nahulog. Dalawang palaka doon sa balon. Ito kung ginawa na itong chismosa na to, pumunta doon sa ibang barangay, doon sa Guadalupe, dito sa Olympia, sa Santa Cruz. Kwento, sabi niya may dalawang palaka. Nahulog doon sa balon. Nagdating itong mga palaka, puro mga chismosa pala yun. Pagsilip nila, oy, meron nga dalawang palaka nahulog. Parami ng parami yung mga palaka sa ibabaw. Ang problema, habang tumatagal, sumisigaw itong mga palaka na ito, sumisigaw nila. Hoy! Kayong dalawa! Huwag na kayo tumalon, wala na kayong mag-asa. Kaya lang problema, itong limang inipit ang mga chismosa, nagpunta-punta sa mga ibang lugar. Pumunta sa Pasay, sa Parañaque, yung iba pumunta pa ng Bulacan. Kaya yung kwento, babot pa ng Leyte. Parami ng parami yung mga palaka doon sa ibabaw ng balon. At sumisigaw sila, wala na kayong pag-asa. Kaya lang yung isang palaka, napagod na, nanghina na, tumigil na sa pagtalon. At one day itong palaka na to, tuluyan na siyang namatay. Pero isang palaka, talon pa rin siya ng talon para makarating sa ibabaw. Until one day, pagtalon niya itong palaka na to, nasa ibabaw na siya ng balon. Alam mo, sabi ng mga
palaka na to. Nung isang araw lang, sinisigawan natin siya, wala na siyang pag-asa. Pero ba't kayo nagpapasalamat sa atin? Ako, nagkandak sila ng investigation. At ang doon nila na yung palaka palang nabuhay ay isa palang palakang hingi. Akala niya chinichik siya ng mga palaka doon sa ibabaw. Akala niya sa pananampalataya. Ito yung mangyayari sa akin paglabas natin ng binubuhan. Isisigaw ng mga tao sa iyo, hoy! Takbo, wala ka ng pag-asa! Hoy! Ikaw, Junior! At ikaw mamatay ka adik! Pero ang sabi ng Panginoon, Galatia 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa pagdarating ng tagdang panahon na ikay aani, ikay hindi magsasawa. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento ng buhay. Lahat tayo may sablay, lahat tayo may pagkakamali. Pero hindi matapos ang plano sa iyo ng Diyos. Gagamitin ka niya sa kanyang ugasan. Let's proclaim and declare that you are the Son of God. Amen! Pero mga tao na lang kapatid, pwede mo nalagay mo yung kamay sa inyong dibdib. At isipin mo si nanay, si tatay, pag-pray mo siya ngayon, yung anak mo, yung asawa mo, i-declare mo, Lord, sa oras na to, magmamahal ako. Sa oras na to, magpapatawad na ako. Sa oras na to, gamitin mo kung daluyan instrumento ng iyong pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, Amen. Lord, salamat po sa gabi ito, sa pagpapaalala mo, na isang oras, ang pagkakataon at ang salita ay hindi na namin ipabalik. Pero bagamat mawawala ang tatlong ito, naririyan ka magbibigay sa amin ng pag-asa. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ka namin bilang isang Diyos na tagapagligtas. Simula sa oras na ito, gamitin mo kami sa iyong kubasan. Gamitin mo kami instrumento at gano'n yung pagpapala. Sinusuko namin ang lahat ng ito, Panginoon, may pagpupulong pasalamat. Samat kami sa pangalan ni Jesus, ay Panginoon, na tayo magsabi ng Amen! Nagtipahan ang Son of the Holy Spirit. Amen! Maraming salamat sa atin! Pangalan kayo ng Kusumay. Ay tayo! Hold the line lang ha. May pag-asa pa. Dahil sa atin lahat. Bye-bye! Bye-bye!